Nanawagan sa national government ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City ng karagdagang tulong upang suportahan ang libu-libong individual na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Mayat-mayang minamasdan ng mga tricycle driver. Kasama si Mang Ramil ang bulkan mula sa town proper ng Canlaon City. Kung sakasakaling mangyari ang worst case scenario, handa raw silang lumikas. Siyempre, isibat yun. Mangita ging lain lugar. Nga taas-taas di sa mong level sa Canlaon ba? Sa command center ng LGU ng Canlaon City, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tulong at donasyon mula sa iba't ibang NGO at pribadong organisasyon. Maging ang lokal na pamahalaan ng Bayan ng La Libertad, nagbigay ng tulong sa pamumuno ni Mayor Emmanuel Lim Kay Chong EY. Canlaon and La Libertad are neighbors. We should help out our neighbors. And then when I found out that they really needed help here sa Canlaon, that's why we initiated this program here. I spoke to Dr. Elmer Impales, the City Health Officer here, and he told me that he needed doctors daw kasi kulang daw yung number of doctors here sa Canlaon. So that's why we're organizing this. We brought about 7 doctors coming from Silliman University Medical School. Isang medical mission sa 8 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang isinagawa. Nanawagan naman ng tulong sa national government si Mayor Jose Chubasco Cardenas dahil sa hindi nakakayanin ng LGU na patuloy suportahan ang mga internally displaced persons na aabot na sa mahigit 5,000 individual. Really, I am calling the national government to please help us. No, and in order for us to hold and sustain these evacuees, no, we can only hold these evacuees if we can sustain their needs, no, such as food, non-food items. So it is really important. Buwan ng Hunyo nitong taon, unang nagdeklara ng state of calamity ang Canlaon City matapos ang unang pagputok ng Bulkang Canlaon at nanatili ito hanggang sa inabutan nitong pag-alboroto muli nitong December 9. Ayon sa LGU, paubos na ang kanilang pondo at handa silang tumanggap ng kahit na anong uring tulong o donasyon para maipamahagi sa ating mga kababayang apektado sa sitwasyon. Mula sa Canlaon City, sa Negros Oriental, Jessie Atienza para sa Balitang Pambansa.